Huwag mo na video, no? Nag-video ako. May kaya gamitin, may tanong sa labas yung semantic analyzer. Okay? So, bago natin yung paliwanag kung ano yung semantic analyzer, magkaroon tayo ng konting i-recap lang natin kung paano siya napunta sa semantic. Okay? So, yung lexical, yung lexical, siya yung nag-define kung anong type yung kinikiusap sa program. Token. So, kung mas mawagin sa lexical, right? Lexical. Tapos yung output na galing sa lexical, yun naman yung magiging input sa syntax analyzer. Okay? So, yun nga, yung syntax naman kung sasabi ko, tama yung magkakasunod-sunod ng magkakasunod-sunod na program. Yun, magkakasunod-sunod doon. Nung tinatanong lexical sa token, okay. So, yun nga. So, yun nga. Sample, yan. Magkakasunod-sunod. Okay? So, tapos, yun, diba? So, gagawin ng syntax, after mag-text na kung tama yung pagkakasunod-sunod, nagawa siya ng part 3. So, yung part 3, pag nagawa na yung part 3, doon na yung papasok ng semantic. Okay? Doon papasok ng semantic. So, what is semantic analysis? Semantic analysis is the task of ensuring that the declaration and statements of a program are semantically correct, that their meaning is clear and consistent with the way in which control structures and data types are supposed to be used. So, actually, ano yung semantic na lang naman? Actually, semantic na siya. So, siya nag-check kung sobra, o kulang, o kailangan dagdagan o buwasan. Parang gano'n. So, i-check siya yun. I-check ng semantic na lang yung dalawa. Diba? So, isa kung kulang, check yung mga variable traits, yung operators, kung ano nga, okay. So, yun yun. Anong ganon? What do you mean by semantic analysis? Ayun. Correct. Correct. Paande, ang tip niya, paano kung makakawag ng semantically correct yung input? Baka ganun, hindi malay na hindi ba paano ang isang part 3 nagiging semantically correct? Ano yung mga... Ay, mga paliwanag eh. So, along the way, along the way, So, next, proceed. Tingin ka na! So, kung nga, sabi ko ba, isita sa analyzer with the play part 3. So, semantic analyzer will say, actual meaning of the statement, part 3. Yung tanong mo. Diba? So, semantic analysis can compare information from one of the first page to the other part. So, yung ano ba? Drawing ko nga pala. Yung, paano sa kung semantic? Hindi, meron ako daw. Meron ako daw. Sample. Example na lang ito. Kasi pwede taksin eh. For example, nagkaroon ng tokenize. Tama? Sample, meron 34 plus ano ba yan? Dalawang lang. Kunyari ka nag-tokenize, di ba? Pag nag-tokenize, di ba pag nag-tokenize ng lexical, di naman yung sinicheck eh. Kung tama o mali yung pagkakasunod. Di ba? Ang gagawin lang naman ng lexical, since ito-token niya, gagawin niya ng token, yung input. Tama? Yung input, okay? So ngayon, ang gagawin naman ng syntax, yung organize niya. Okay? Kapag na-organize niya, siyempre, okay siya, hindi siya yung mismo ito yung gamit. So, naka-okay siya. So, ngayon, ang gagawin natin mga i-design. I-design niya yan. I-design niya kung tapos ko yung magkakasunod-sunod.
For example, yan, actually, yun, sabi nga yung sabi ni Army, actually, ang topic ko lang talaga yung semantics. Actually, parang common sense lang. So, common sense lang sa madaling maintindihan. Madali lang talaga sa maintindihan yung topic ko. Okay? So, yun nga, sa tao, hindi naman yung lumalik yan. Diba? So, yun nga. Diba? So, dati, ayun, semantic analysis is used for the following. So, maintaining the symbol table, check source program for semantic errors, collect type information for code generation, reporting compile type errors in the code, generating the object code. So, pinakano kasi ng, ano niya, parang actually, yung iba na yan, siya nag-check, semantic kasi, diba? Simple siya nag-check ng ano, nung pinarstream na syntax, okay? So, yun nga, parang yan, example, diba? So, yun, sum is equal to num plus 1, num 1 plus num 2. So, kung gawin yan, ito part 3. Diba? So, pinarstream yan. Example lang yan. So, mayroon, hindi na tayo sa first operan. Ayun, dito na, ako ba? Ako ba yung plus 2? Yun, isi-check yan. Basta isi-check yan. Sige, isi-check. Ha? Basta isi-check yan. Hindi ko masyado ano yung ano eh. Paano niya sinecheck eh? Paano niya sinecheck eh? Basta isi-check na isa-isa. Tapos yan, isi-check niya ito. Ito yung sum. Yung sum, di ba? Yung operator. Yung natin operator. Tapos, hindi ko sumalay. Gusto ko yun eh. Nabata ko naman siya. Hindi ko lang kung paano i-deliver yung nabata. Okay? Suway na ako din. Sakit ba? Konti. So, parang ganyan eh. Parang ganyan. Hindi tayo. Pwede ka magkano yan eh. Ganyan yung mangyayari natin. Hanggang sa lumaki. Oo, gano'n na din siya, gano'n din. Kaya nag-check niya. So, i-check na lang yun, i-check niya. Kung yung pagkakasunod niya, kung tama nga ba, kung may kulang, may sobra, kung tama ba yung magaya nito, kung pwede na yun, i-check niya yun. So, makikita niya na hindi naman pwede pagdating ito dalawang mag-break ko. So, pag natin makikita naman yun na semantic, habang ginagawa ng semantic, so makikita niya yun. Na? Ito na yun. Ano ko yun? Ito yun. Ano ko ba yung tapo? Ano ko yung tapo? Okay? Basta yun yun. Saan? Bakit? Hindi mo kaya yan, hindi mo kaya. Diba? So, ito yung approach. Actually, may dalawang approach. Yung top-down at yung bottom-up. So, yung top-down, pag nag-a-analyze yun sa semantic, kaya kapag word natin yung top-down eh. So, simula sa taas, tapos sa baba. So, pag sinecheck niya, simula sa taas, tapos sa baba. Tapos, yung puno. Diba? Sa puno, kung sisimula ito, dahon, papuntang ugat. So, gano'n. Sa naman, sa bottom-down, sa bottom-up approach, simula ka naman sa mga pataas. Hindi pag-a-analyze. Ganun sa pag-a-analyze sa semantic process, sa part 3. Sa parang malaman yun, tama ba ito? Bisa hindi ko kasi naging one. Mga japa-japa. Wala yun. Kaliwanag din, ito na lang. Top-down. A top-down design proceeds from the abstract entity to get to the concrete design. Bottom-up design proceeds from the concrete design to get to the abstract entity. Pero ba, the top-down design is most often used in design to the unit design. Kumbaga, yan eh. So, ginagamit na ako, mga bago mga. Kasi yung bottom-up naman, kumbaga, sabi ko, bottom-up parang simula pagbawa pataas. So, kumbaga, ginagawa yung para sa ano. When one is trying to figure out what somebody is saying and make mistakes. Okay?
Okay? Kaya mo na. Ako sa intermediate on classification. Kasi yung example ko, hindi ko lang kasi alam kung paano ko yung example eh. Ano ko yung example eh? Hindi nga may tuwak na yung note eh. So basta yun nga, intermediate on classification. So basta sila, higher sa data structure that is equal to half size from input data. So a program, and from which part of one of the program, output data of the program is constructed in turn, which of the term usually like the most of the rotation by the rate by the intermediate representation is further allocation of brackets to operators. So yun yung ano, right? So, yun lang. Kasi yun lang ang naman eh. Kaya yung conversion, type conversion sa type checking. Yung type checking, ano yun lang. Type checking, kaya check nyo lang kung parang ginawa nyo mga kanina. Ganun lang. Checking. Kumbaga ano, yun yan. Yung conversion naman, yun yan. Siya yung nag-ano siya nagbabago. Binabago niya yung variable ng isang data type kung sa isang papunta sa palibago ng data type. Hindi ko kasi Halimbawa yung ano ba yan? halimbawa ng Yung teacher, gagawin yung screen, yung parang ganun ba yan? Okay, gets na. yun na yun. Wala na, yun yun. Yun, type checking. Yes pala. Type checking. So, ginagawa ng type checking, yung mga type check, local code check, makeup check, related check. Yung semantic kasi parang nag-check lang naman nalalagay ng mga check. So, parang simple ito lang. Sila yung check. Sabi ko kanina, sila yung check. Kulang ko, o sobra. Yun nga, yun nga. Yun yun. Yun yun. Eh, example naman ng type check. Yung position yun. So, hindi ko okay, so pasok sa part 3, so pasok doon, set nga. Then, pupunta sa intermediate. Yes, pupunta sa intermediate consideration. Yes, okay. Next. Wala na ba? Wala na ba? Yes, yun. Wala na yun. Wala na ba yun? Wala na. Ano? Sige, ka? Mali?